inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. At milong-milong palakpak para kay Marvin Apolonia at May Solero! Good morning! Yon. Sabi ng iba, yung mga first timer dito, bakit good morning? Diba? Sabi nga, pag good morning, bagong umaga, bagong pag-asa, bagong pagyaman. Diba? Okay. Siyempre, bagong lahat, nagpapasalamat ako sa buong AGG. Thank you very much. Palakpakan mo yan. And then, siyempre, sa mga BODs natin, sa mga training team natin, and then kay Sir Perry, at saka kay Sir Jason, maraming salamat. Nabigyan kami ng pagkakataon ng makapagsalita dito. And then, syempre, sa pinakamamahal ng lahat, with Doc Ed and then Doc Connie. Maraming salamat po sa inyo. Okay? O syempre, bago po kami magsimula, ma'am, sir, okay lang ba may request ako? Sabihin mo, ano yon? Okay lang ba ngumiti ka muna? Alam ko lahat tayo may problem na may pinagdadaanan. Lahat ng tao may dumadaan sa problema. Pero pakiusap, tanggalin mo muna yung problema mo ngayon. Huwag mo munang dalhin dito. Baka mamaya, sasabihin namin na to. At may makikita kayo dito ngayon. Ngayon pala, ito pala yung magpapasolusyon sa mga problema na dumadating sa life mo. Okay? O syempre, bago lahat, okay lang ba mag-PowerPoint na kami? Yun. And then ngayon, sorry hindi ko, first time ko lang dito. Saan ba to? Dito? Yan. Okay, yan Diba? By the way, I'm Marvin Apolona, former sales demo naman ako. Diba? Sales demo, nagbebenta sa SM. Meron po ba dito mga sales demo? Meron? Yon, mga sales lady. Actually, yan ang dating trabaho ko. Puro papogi, pero wala namang pera. Diba? Imagine mo, ang hirap. Kasi bakit dati nagtatrabaho kami dati sa SM, sumasahod lang kami ng 356 per day. Sa Cavite ako, sa Dasmariñas, Cavite. Kaya sabi ko, lahat ng bagay, kaya tinatanong kita ngayon, kung may background ka man ngayon, magiging kwento na lang din yan ang kwento mo ng buhay mo. Okay? Yan. Next. Yun. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. So ako naman po si May Solero. Dati naman po akong factory worker. So at the age of 25 years old, so isa na po ako sa natulungan ng AGG. Kaya ngayon palang palakpakan mo dahil part ka ng AGG. Okay, so ang life ko naman before is lumaki po ako as probinsyana at taga Bicol. Meron ba dito mga taga Bicol? Yan. Siyempre, pag mga taga Bicol, mga uragon yan. Okay, so kumbaga yung naging life ko naman before is hindi naging madali. Pero hindi rin ganun kahirap kasi nasanay na. Isa po ako sa mga naranasan na mag-araro. Yes po, babae po ako. Baka akala nyo dati akong ano. Hindi po, as babae, naranasan ko magtanim ng palay, kamote. So,
naranasan ko rin po umakyat ng nyog. So, tinutulungan ko po yung family ko, yung parents ko, kasi pagsasaka po yung ano namin before, pangunahing pamumuhay. So, yung time na yon nakita namin tong opportunity. Ayan. Ayan. So, nung nakita po namin yung opportunity, bakit dalawa po kami agad? Actually, napakaswerte ng mga tao na nandito, lalo na kung full-timer ka. Bakit? Kasi meron ditong mga nag-hub. Sino dito yung mga nag-hub? Ayan, so mas marami. So, yung mga part-timer, napakaswerte nyo rin po. Bakit? Kasi po kami before, dumating sa point na sobrang negative po ng both sides namin. Negative yung family niya, negative yung family ko. Baka mamaya meron dito isa sa mga negative sa mga family member nila. Pero ngayon, yung kasama po yung ilan sa family namin na member na rin po dito sa community natin. So, ganun po ka-powerful yung negosyo na ginagawa natin. So, dalawa po kami dyan kasi nung negative po both sides namin, pinili po namin na magsama na lang para magtulungan na makakain. Kasi dyan po namin naranasan yung nagsisimula. So, hindi namin alam kung saan kami lalapit, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pangkain, kasi wala kami ibang lalapitan, walang nagsusupport sa amin, kaya napakaswerte nung may mga hub dito, kasi ultimo yung tuluyan mo, pangarap namin yan. Kaya napilitan kaming magsama, even if wala sa plano yon. Kaya ikaw, wag kang kiligin, kasi hindi ito love story. Okay? Hindi ito love story, so success story to na kung saan, as an individual po. Okay? So, nung time po na yan, dyan po kami, diyan niya ako inaaya, kakain tayo sa labas. Pero yung labas, hindi po siya fine dining restaurant, hindi po. So yung labas po namin is diyan po sa paresan. Dumarating po sa point yung wallet namin, taktak po dyan, even yung to 25 cents. Kasi wala po talaga kami ng pangkain dyan. So, nung time po na yon, di ba, doon namin na-realize na sabi namin, hayaan mo na, temporary lang to. And your current situation is not your final destination. Kaya kung ikaw, nararanasan mo yan, normal yan. Di ba? Pinagdaanan ng lahat ng mga naging successful yan, especially dito sa ginagawa nating negosyo. Ayan. Siyempre, yung nagsisimula kami, di ba, dati kumakain kami sa parisan, kaming dalawa lang. O ngayon, kasama ko naman dito, yung 6 na kami ngayon. Okay? Dati kumakain kami dalawa lang, ngayon, 6 na kami ngayon. Imagine mo nung nagsasacrifice kami sabi nga, enjoy the process. Dapat magtiwala ka talaga sa process. Kailangan mong daanan yan. Lahat ng mga nagiging milyonaryo, nagiging magandang buhay, dumadaan talaga sa proseso. Kailangan mo talaga yun. Ma'am, sir, actually, eto, alam mo, pinagtitinginan kami dati. Kasama ko ito yung mga nagsimula kami, 6 na kami ngayon. Okay? Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hirap na hirap kami nung nagsisimula kami. Ma'am, sir, tingnan mo ang point. Kumakain kami sa McDo, may dala kaming kaldero. Siyempre, di ba? Mas mautak na tayo kaya kailangan natin ganun. Pabili nga kami ng 8-piece chicken. Ba't 8-piece chicken? Ngayon, wag na rice, wag mo na lagyan rice. Bakit? May dala na kami mismo ng rice. Talagang makapal ang mukha namin. Kasi bakit? Pagyaman Di ba? Kasi sabi namin, okay lang yan. Pansamantala lang to kasi darating ang time. Mas masarap na ikakain namin ng mga leaders ko na yan. Nakakatuwang isipin kasi bakit imagine mo, nagdadala kami ng rice cooker dyan sa McDo. Di ba? Normal yun. Wala kaming hiya. Hindi kami nahihiya nung time na nagsisimula kami. Okay? Palakpakan mo naman yan! Yeah. And ayan, so isa sa mga pinaka-special day na dumating sa amin is yung na-meet namin or nagkaroon kami ng chance na ma-meet yung mentors namin. Sila yung naging inspiration namin na kung saan napapagod kami, of course, di ba? Nagugutom. Yun yung nararamdaman namin. And nung miniting niya kami, talagang nakakita kami ng light. Nasabi namin, grabe no, yan pala yung magiging buhay natin. Bakit tayo susuko? Bakit natin iindahin yung mga pinagdadaanan natin ngayon kung merong nag-aantay sa atin na ganyan kagandang life? Kasi sabi ko before, nung nag-work ako, sabi ko nakikita ko yung mga, I'm not against sa pagiging employee. So, nung nakita ko yung mga ka-work ko before na matataas yung position, di ba, mga professional, mga may tinapo, sabi ko, dumarating nga sa point, nagkakautang pa rin sila kahit ang tagal na nila sa work So sabi ko, kung papipiliin ako ng future na nahihirapan ako ngayon, pipiliin ko na yung magiging ending ko. Ano yung magiging ending ko? Yung maging successful. Kasi kahit tumagal ako sa pag-work, sabi ko, yun yung magiging future ko
Eh dito, imagine, no? Sabi ko, kahit gaano pa katagal yan, kahit aputin ako ng 5 years dyan, okay lang. Kung gano'n naman kaganda yung life na nag-aantay sa amin. So, nung time na yan, talagang ginalingan namin, pinakita namin sa mentors namin na hindi ka nagsasayang sa amin ng oras. Ipapakita namin sa inyo mentors na yung nilaan namin time, nilaan yung time para sa amin is magiging worth it siya. Kasi sa susunod na imimit mo kami, hindi na kami yung ngayon na walang income. Next time na mamimit mo kami, is talagang meron na kaming income and nakikilala na rin kami sa community. Yun. And then, syempre, next, lagi mong tatandaan sa sacrifice na ginagawa mo ngayon, may pupuntahan. Di ba? Nakapag-travel na kami. Alam mo, minsan, pumupunta lang kami sa Batangas, sa Baclaran. Ganoon naman talaga eh. Nagsisimula eh. Walang-wala din talaga. Pero alam mo, sorry kasi bakit kung ganito ako magsalita, Batanggay nyo kasi ako. Okay, Batanggay nyo ako. And then ngayon, nakapag-travel kami sa travel local. At the same time, ito naman, yacht party. Di ba? Sino naka-experience niyan? Wala pa? Sino gusto maka-experience niyan? Sobrang sarap dyan. Nasa gitna ng dagat. Diba? Nag-iayati kayo. First time din lang namin yan. Hindi namin alam yun. Tiga-bundok kasi kami, ma'am, sir. Okay? Para sa lahat ng mga alam nyo, laking bundok, Biko, laking Batanggay nyo, mag-uuling naman kami. Diba? Ganun ang buhay. Tandaan mo, kapatid. Yung pinagdadaanan natin ngayon. Okay? Kahit ano pa yung pinagdaanan mo ngayon, kahit saan ka pa galing, maniwala ka sa akin, may pupuntahan din talaga. Maniwala ka sa akin. Okay? And then yan, yun. Okay, so kumbaga, isa kami sa mga na-qualified. Yan po yung pagiging first travel namin before. First time na nagpa-promo yung mentors namin ng Travel International. Hindi kami trumabaho as a couple. Trumabaho kami as an individual na kung saan ikaw ihit mo yan, ihit ko rin yan. Hindi kami yung ihit natin to, tulungan mo ko. Kumbaga, kami yung tipo ng tao na mag-partner na hindi kami nagtotolerate na, for example, dumarating sa point na tinatamad siya. Diba? Meron tayong mga ganyan eh. So, kung ikaw single ka ngayon, mas dapat galingan mo. Kasi, kumbaga, eto yung time para, hindi mo kailangan ng mag-partner ka para makarelate ka sa amin. Kasi kami, hindi yun yung naging reason kung bakit kami napunta sa sitwasyon namin ngayon. Kasi baka mamaya, meron dito, ay wow, yung nag-talk kanina, mag-couple, parang eto na yung time para mahanap ko yung right one ko. Diba? So, hindi po ganon. So, kumbaga, kami po yung tipo ng tao na, ayan. So, kami po yung mag-partner na kung saan talagang iba yung goal ko, iba yung goal niya. Iba yung nilalaban niya, iba yung nilalaban ko. So, as a mag-partner, bonus na lang na mag-partner kami. Pero, yung goal namin, yung pinaka-goal namin, bago kami pumasok dito, is yun dapat yung mapuntahan. And bonus na lang yung para sa aming dalawa. So, yun yung naging namin. So, that's why talagang nagagawa namin yung negosyo ng tama. It's because yung center namin is hindi yung bawat isa, kundi yung center namin is, of course, si Lord. And also, yung goal namin or your dreams namin. Yan, syempre, nung nakasakay ng aeroplano, nakakatuwa pala, no? Pag halimbawa galing ka sa probinsya, galing ka sa mahirap na buhay, na-experience mo na makapag-travel. Alam mo, nung time na yan, nakangiti pa kami dyan. Alam mo, yung tumaas na yung aeroplano, masok-masok kami. Kasi bakit ganun pala yun? Tataas pala, uy, ano yun? Alam mo, habang nasa taas kami, grabe yung lumuluha kami. Din dahil umiyak, dahil masaya kami. Kaya ngayon, naniniwala ko, kaya mo rin. Naniniwala ko na darating ang time, makapag-travel ka din ng iba't ibang bansa. Yung. So, ayan yung pinakaunang travel namin, which is pang second time na po namin yan sa Hong Kong and Macau. So, yan po yung first namin na kung saan sabi ko, grabe no, nung pinapanood namin yung fountain show, sino dito yung mga nakapunta na ng Hong Kong? Sino yung mga gustong pumunta ng Hong Kong? Yan. So, nung pumunta kami dyan is talagang iba yung moment na sabi nga kahit ikwento namin yung experience, hindi nyo maiintindihan. It's because wala ka pa doon. And, di ba, sooner or later, sana lahat ng nandito ma-experience yung travel na ikaw naman yung hindi mo ma-explain sa mga kasama mo yung nararamdaman kasi ikaw nakarating ka na rin doon. Yan. So, next naman is Thailand. Yan yung pinaka-best experience sa akin for me, ha.
Yan pa yung ano, kasi dyan kami nag-shopping, nasabi ko ang gaganda ng mga damit, 'di ba? So, yun nga, yan yung sinasabi ko kanina, na wag mo siyang tignan na yung negosyo na parang negosyo lang talaga kasi hindi mo namamalayan yung magbibigay sa iyo ng freedom. Hindi lang freedom para sa di ba ginagawa mo or sa pagiging emplea, yung freedom as ikaw. Di ba? Yung may mga nagagawa ka na never mong in-expect na pwede mo palang magawa sa life mo. So, ang sarap din ng mga pagkain dyan. Yan. Oh, syempre, yung Taiwan. Palakpakan mo naman yan, Taiwan! Okay, pumunta kami dyan. Nag-New Year kami dyan. Oh, di ba? Oh, napapawaw. Alam mo, sa totoo lang, pwede kasi makita mo yung kung anong kami ngayon. Pero yung pinagdaanan namin, grabe talaga. Kung dumadaan ka doon, maniwala ka sa akin, papunta ka dyan. Totoo yun. Kasi, may kwento ko lang ba't kami nag-New Year dyan. Kasi dati nag-New Year kami sa province, sa kapitbahay. Bakit sa kapitbahay? Tigahugas ng plato si nanay. Ganoon naman talaga eh. Pag mahirap din talaga, actually mahirap. Na dumating ang point na nakikita ko yung nanay ko, hindi kami nag-New Year sa bahay. Nag-New Year kami dito sa mga kapitbahay namin, sa kakilala namin, kasi wala kaming panghanda. Kasi wala naman taga kaming kapera-pera. Mahirap. Mahirap ang maging mahirap. Pero tanda mo, mahirap yung taong walang pangarap. Okay? Okay, so yan. So, millionaires in 7 months. Palakpakan mo yan. So, ibig sabihin po niyan, in 7 months time, kinita po namin yung first million namin dito. So, di ba, imagine no, from magsasaka, di ba? So, from mag-uuling, imagine no, yung million, ano yan, naririnig ko na yan matagal na. Pero never kong nakita yung sarili ko, nakikitain ko yun bilang factory worker. So, doon ko na-realize na sabi ko, grabe no, eto pala yung life na sabi ko, yung takot, duda, normal yun eh. Pero yung ikaw mismo, papatunayan mo, titignan mo yung sarili mo na meron kang mararating, walang makakapigil sa'yo. Kaya kung ikaw ngayon, hanggang ngayon, hindi ka naniniwala, di ba? Hanggang ngayon, wala kang tiwala sa sarili mo, huwag kang mag-alala. Kung yung tiwala na hinahangad mo sa ibang tao, yung support na hinahangad mo sa ibang tao, kung ikaw hindi mo kayang ibigay sa sarili mo yon, mas mahirap yon. Kasi kung merong hindi naniniwala sa iyo, normal yon. Pero yung ikaw wala kang tiwala sa sarili mo, hindi siya normal. Kasi bakit? Ikaw yung nakakakita sa vision mo, ikaw yung nakakakita ng pangarap mo, ikaw yung magbe-benefits pag natupad mo yung pangarap mo, hindi ibang tao. Kaya kung ngayon, ikaw nakakaranas ka ng gano'n na may mga nagne-negative sa'yo, normal yon. Kung meron naman dito mga non-members, meron pa dito mga non-members? Mga hindi pa members? Okay, so usually mga members na yun nandito. So kung ikaw nakakaranas ka ng ganun, normal yon. Lagi mo lang tatandaan, patunayan mo na tama ka at mali sila. Ayan, so na-awardan din kami as GE Prime. So kung makikita nyo, no, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng isa lang yung na-awardan kasi siya normal na makakasama talaga siya. Bakit? Kasi sobrang ina-idolize ko yung mga lalaki na kumikita. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mga lalaki kasi walang emotion yan eh. Walang emotion yan na kung saan pag nare-reject, walang pakialam yan eh. Kaya ako sabi ko, babae ako pero tatrabaho ako na parang lalaki. Kasi yung mga lalaki, less emotion eh, less drama. Sabi ko, gusto ko ng ganun. Ayoko nang nakakaramdam ako na every time na nare-reject ako, every time na may pinagdadaanan, yung magmumukmuk ka. Diba? So ako po yung tipo ng babae na sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng trumabaho ako na parang babae. Inalis ko yung arte, inalis ko yung drama, inalis ko lahat yun. Kasi bakit? Sabi ko, hindi yun magpapayaman sa akin. Kumbaga, yung life na nararanasan niya before, na-inspired lang ako eh. Sabi ko, kaya ko rin yan. Hindi kita hahayaan na ikaw lang yung aakyat lagi sa stage. Sabi ko, dalawa tayo. So, ginol talaga namin yon, and at the same time, yung mga pinagdaanan din namin as mag-couple, set aside yun. Walang ganun. Sabi ko, hindi pwede na maghihilain tayo pababa. Dapat pataas. Kasi yung goal natin is maging successful. So, that's why parehas kami laging na-awardan. Okay na, wala. Ayan, nawala. Pabalik na lang muna. Ganun daw talaga pag live. Kaya Okay. palakpakan mo muna na nandito ka. Yun. Ayan.
Kasi imagine, no, sa sobrang dami ng tao, tapos ikaw yung nandito sa room na to. Ang daming nangangarap sa labas, pero hindi nila alam kung paano nila matupad yung pangarap nila. Pero imagine, di ba? Makikita mo yung sarili mo na nandito ka, ikaw yung nakikinig, pwede namang ibang tao yung nandyan nakaupo eh. Pero mapapaisip ka, bakit ikaw? Lagi mo tatandaan, everything has a purpose. So yung purpose na yun, wag mo sayangin yun. Okay, yun. Alam mo, actually, ito, bago ko pinakita ko sa inyo yung picture na to, alam mo yung goal namin is yung pangarap namin. Hinahawakan namin, sinisipagan namin, araw-araw sinisipagan namin. Alam mo, hindi na namin namalayan, nakapasok kami ng top 50 sa buong company. Palakpakan mo yan! Okay? Nakatuwang isipin, sabi ko, sino ba naman ang makapasok ng top 50 sa milyon-milyon na members ng AGG? Diba? Actually, hindi namin ginalingan talaga namin, sinipagan talaga namin sa ginagawa namin. Kasi bakit? Iba kasi yung drive namin. Iba yung nilalaban namin. Iba yung buhay ng pamilya. Yung pamilya, yung DPSY namin. Okay? Yan. So, ayan. So, isa yan sa mga naatanda namin sa hotel, di ba? Sabi ko, grabe, no? Even yung mga, pag nakapunta kami ng Okada, sabi namin, pag pumupunta kami doon, sabi ko, di ba may bayad dyan? Doon namin na-realize na nakapasok kami dito sa company na to. Nakapasok kami doon, sabi ko, pwede naman pala ng libre. Diba, pupunta ka lang doon kahit manood ka ng fountain show. Alam mo kami yung tipo ng tao na hindi kami mahirap i-inspire. Hindi kami mahirap na i-motivate. Bakit? Kasi sa sitwasyon pa lang namin before na ma-motivate na kami. Diba, yung ganyan, yung fountain show, sobrang natitiri-eyed na kami pag napapanood namin yon. Kasi naaalala namin yung mga pinagdadaanan namin. Naaalala namin yung mga ganon. Kaya nung pumasok kami dyan, nagpapapicture kami. Sabi ko, grabe no, para tayong artista. Diba? So, para tayong artista na kung saan yung background namin, imagine yan pa lang, oh. Kaya kung bakit kami nagpa-picture dyan, yung nasa taas na yan, yung design na yan, sobrang appreciate namin yan. Sabi ko, mayayaman lang yung merong ganyang background. Pero sino mag-aakala na merong May Solero at Marvin Apolona na ganyan din yung background? And yan, sa Elite 50, di ba? Sabi ko nga, hindi pwedeng siya lang. So, ibig sabihin, talagang ginol namin siya. Pinilit namin talaga na dalawa kami. Kasi nga, minsan dumarating sa point na, lalo na kung meron mag-partner dito, may dumarating sa point na, may hindi kayo pagkakaunawaan eh. Pero dapat labas yung personal mo sa negosyo. Every time na meron ka yung pa-problemas, pagdating sa relasyon nyo, wala, ano mo na, kumbaga, sige, iwan mo yan sa bahay. Hataw tayo, di ba? Gawin natin yung part natin. Focus tayo sa negosyo. Kaya dumarating sa point na minsan para na lang kami magtropa. Magtropa, alam mo yan, yung parang, kumusta up, yung ganon. Kasi nga, bakit? Inalis namin yung emotion pagdating sa negosyo. Kasi sabi nila, walang yung mayaman sa pagiging madrama unless artista ka. Meron ba ditong artista? Mukhang artista. Yeah. So, sabi ko, mukha lang tayong artista. Pero hindi tayo artista, nakikita tayo sa pagiging madrama. 'Di ba? Sabi nga okay na umiyak ka. Pero pag umiyak ka, dapat ang kinukwento mo yung success story mo. Hindi na problema. So, with our mentors, di ba? So, nakaka-proud na dati nanonood lang kami ng live nila every time na nagta-top 50 gala. And sabi ko, grabe no, paano kaya kung tayo nandyan? Di ba? Paano kaya kung tayo yung mga nakakausap ng mga top 20, HOF? Sabi ko nga sa inyo, hindi kami mahirap i-inspired. So, every time na meron kami nakikita na magandang life, sabi ko, gusto ko maging ganun. So, I'll make sure na yung mga ginagawa nila, gagawin ko para maging ganun yung life ko. Nakikita ko sa kanila, grabe sila mag-hustle, grabe yung nila, grabe yung empire nila. Sabi ko, grabe. Nakikita ko yung mga HOF, top 20 natin, and even kumikita, kahit pa minsan hindi pa MC, nakikita ko na grabe yung sipag niya. Kukunin ko yung sipag niya, gagayain ko yung sipag niya. Pero yung mga bagay na ginagawa ng mga hindi kumikita, yung mga tao na ganun, iniiwasan ko siya. Kasi bakit? Minsan yun yung mga madrama, yun yung nakikinig pa sa mga negative, yun yung mga nagpapa-apekto pa sa sinasabi ng tao. So, ikaw, kung gusto mo mabago yung life mo, pakinggan mo yung taong nakagawa.
wag yung mga hindi nakagawa. Kasi minsan, yung mga taong nakagawa, ang ituturo sa inyo yan is yung effective na. Proven and effective na. So, meaning to say, yung coach mo, yung taong nagdala sa'yo, lagi mo tatandaan, walang ituturo yan sa'yo na hindi makakatulong sa'yo. Kaya ka nga niya dinala sa tamang opportunity, it's because gusto niya na mabago yung life mo. And kung nakikita mo yung situation ng coach mo na hindi pa ganun kaano, kag gusto mo yung life niya, 'di ba? Sabayan mo na. Okay lang ba na sabayan mo yung coach mo para matupad yung pangarap mo? Okay. Ayan. Okay, so yan. First result in our team. So, kumbaga, sabi ko nga hindi tayo basta babae lang. Babae tayo. So, kung gusto mo magkaroon ng resulta, kung bakit ko pinush yung sarili ko na magka-resulta, bakit pinush ko ng ganyang kotse? Actually, hindi pa yan yung dream car ko. Pero yan po yung first car ko, Hyundai Genesis. So, doon ko po na-realize na sabi ko, grabe no? Pwede naman pala na hindi lang lalaki yung may kotse. Pwede naman pala na hindi lang passenger princess yung babae. Pwede naman pala na kahit babae magdadrive ng sarili niyang kotse. Pwede naman pala na yung babae bumili ng sarili niyang kotse tapos gagala kahit hindi kasama yung partner kung may partner. Pwede naman pala na i-enjoy yung life kahit may partner ka. Pwede naman pala na maggawa mo yung mga bagay na gusto mo. Diba? Tama. Diba? So, ibig sabihin, every time na meron kami nakikita sa team, sabi ko, grabe no, yung team natin wala pang result. Why not naunahan natin? So, bilang babae, hindi siya naging excuse. Babae kasi ako, kaya mahina ako Babae kasi ako, kaya nadidistract ako sa gwapo kong boyfriend Hindi, joke lang. So, kumbaga, hindi excuse na babae ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung babae ka, 'di ba, dapat pusong lalaki ka. Less emotion, less drama. Okay, palakpakan mo yan. Resulta na yan. Kasi bakit? Nabili niya yung sports car niya sa loob ng 6 months. Sports car, yung una niya. Siyempre, babae, una siya nagkakaro sa akin. Okay? Kahit na ako yung pinaka nasa taas niya, siya una nagkakotse. Siyempre, papayag ba tayo mga lalaki dyan? Hindi! Hindi tayo papayag. Kaya ngayon, naglabas din ako ng Subaru BRZ. Sports car. Di ba, imagine mo, parehas na kami. Alam mo yung dati, naalala namin pag dumadaan kami sa may Parisan. Alam mo, dyan tayo kumain dati. Diyan tayo nahirapan, pero yun na nakapagpasurvive sa atin. Pero ngayon, dinadaanan na namin kasi bakit dito nabili namin yung tigisa naming sports car. Diba? Kahit sino, hindi makapaniwala sa resulta. Kahit yung pamilya ko, hindi rin sila makapaniwala. Sa totoo lang. Na nagkaroon ng isang resulta, isang dating factory worker, at ang isang sales demo, probinsyano, nagkaroon ng sports car dahil sa ganitong negosyo. Kaya palakpakan mo yan. Okay? And then ito, ang maganda dito, napansin mo yung kanina kumakain kami sa McDo. Napapansin mo yung kumakain kami sa McDo, yung nahirapan kami. Kapag nakakain kami ng McDo, jackpot yan. Di ba? Jackpot yun. Kaya ang dami namin rice, puro rice, kahit tigisa chicken lang. Kasi bakit? Minsan lang mangyari yun Pero lahat ng nag-sacrifice kami, nag-sacrifice. Pero ngayon, yung mga kasama ko yan, may mga sports car na rin. Kaya tapikin mo yung katabi mo. Kasi darating ang time, magdadrive ka na rin ng sarili mong sports car. Ang galing mo, tiyatapik mo yung sarili mo. Kasi bakit? Mangyayari yan. I-attract mo isang bagay. Nahirapan kami, pero alam namin may kapalit. May kapalit. Eto. Dati yung sales lady din, seaman, na ngayon naka-sports car. Etong pick na to, syempre yung car niya, makikita mo, nasa Encantadia. Okay? Nakamapapanood mo yun doon, okay? And then, syempre, next, eto. Okay. Ayan. So, grabe no? Yan po yung combined income po namin. Kung mapapansin mo, 8 million yung kinita niya, 5 million yung akin. Total of 13 million combined income. Palakpakan mo yan. Alam mo kung bakit? Kinita po namin yan in 3 years time. So, 3 years pa lang po kami dito. Tama po yung narinig nyo. So, kumbaga, nung time na nagsimula kasi kami, hindi namin tinignan yung sarili namin na bago.
'Diba? And hindi ko rin tinignan na sabi ko, kumikita yung partner ko, okay lang kahit hindi ako kumita. Hindi po yun sumagi sa isip ko. Sabi ko, pag kumikita yung partner ko, tapos kumikita ako, paano kaya yung life na meron kami? Paano kung meron siyang sports car, meron din ako, mamimili kami, alin yung car na nadadalhin natin? Yung pink or yung blue? 'Di ba? Pangarap lang namin before yun. Nung nagugutom kami, yun yung iniisip namin, paano kaya pag pares tayong may car, no? Pipili na lang tayo, alin yung kotseng dadali natin, yung sa'yo o yung sa'kin? Pero imagine, hindi lang po car yung binigay sa amin, sports car po. Ganon po ka-powerful yung negosyo na ginagawa natin. And ganon po ka-powerful kung ano yung ina-attract natin. Kasi kung ang ina-attract mo, di ba, kung ano ina-attract mo, yun yung ano ng universe eh. So be careful kung ano yung ina-attract mo. Kasi for example, ang naririnig lagi sa'yo, ang hirap-hirap naman, lagi na lang rejection, lagi na lang ayaw, puro no. Lagi, the more na kung ano yung sinasabi mo, yan din yung paulit-ulit na darating sa'yo. Kaya kami, pag nagugutom kami, imaginein mo na lang, yung 6 digits income, imaginein mo na lang, yung sports car na nag-aantay sa akin, imaginein mo na lang, yung magandang buhay na pwedeng makuha natin dito pag ginalingan natin. Ganon po kami mag-attract, ganon po yung lagi naming sinasabi. So, every time na kung ano ina-attract mo, kung ikaw ngayon, di ba, pwede mong baguhin yan. Baka mamaya isa ka sa mga ganon. Kasi bakit? Ganon din po kami before. Di ba? Okay lang ba sa inyo kung ganyan yung nag-aantay sa inyo? Sports car, 7 figures income, 6 digits income. Okay lang ba na ma-reject ka? Okay lang ba na makakaranas ka ng negative na kasama mo? Okay lang ba na magutom ka? Parang meron dito banda, ayaw magutom. Okay lang, kahit kami ayaw din naman po. Pero kung ito naman yung maging kapalit, okay lang naman, di ba? Okay naman. Kung ito yung kapalit, okay lang kahit magkagutuman na. Di ba? So sabi nga namin bakit namin ginalingan dito? It's because yung hirap na dinanas namin before, sabi ko, siguro enough na yun, ako na yung last, kami na yung last na maging tagapagmana nung kahirapan ng generational na ano namin. Kasi bakit? Sabi ko, naranasan natin yun, hindi natin masisisi yung magulang natin kung pinanganak tayong mahirap. Sisihin natin yung sarili natin kung mawawala tayo sa mundong ibabaw na mahirap pa din. Kaya sabi ko yung hirap na dinanas namin, siguro enough na yun. Wag na sana namin iparanas sa magiging anak namin in the near future and sa magiging anak namin. Diba? So, kumbaga, kung ikaw, nakikita mo yung life nyo ngayon, nung asawa mo, partner mo, kung meron dito negative yung asawa, okay lang yan. Diba? Ikaw yung nakakita ng opportunity. Na magulang mo, negative, okay lang yan. Diba? Ikaw yung nakakita nung future na pwedeng mangyari sa'yo dito. And ikaw yung nakaka-attend ng trainings, ikaw yung na-inspired. So, wag mong titignan, wag mong i-base yung pangarap mo or yung future mo sa ibang tao. Kasi pag nakamit mo yan, maniwala kasi hindi ikaw at family mo yung magbe-benefits yan, hindi ibang tao. Okay, syempre yung last slide. Eto. Oto, palakpakan mo! Kasi bakit? Imagine mo, yung dating hirap na hirap, kahit alam mo yon na makakain kami sa restaurant, hindi namin magawa. Pero yung mga leaders na kasama ko, na dating sumabay sa process, lumaban sa process, ngayon naging milyonaryo! Di ba? Eto, alam mo kapatid, alam ko yung bagay na pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Alam ko yung bagay na pinagdadaanan mo. Kasi dumaan kami sa proseso. Dumaan kami dyan. Pero sabi ko, darating ang time, magiging milyonaryo tayo. Magiging milyonaryo tayo. Kaya ngayon, tapikin mo sarili mo, sabihin mo, magiging milyonaryo ka. Totoo yun, magiging milyonaryo ka kasi bakit? Lord, lahat na nagsasabi na magiging milyonaryo siya, ibigay mo sa kanya, Lord. Ibigay mo. Kasi alam ko, marami dito, alam ko yung pinagdaanan mo. Alam ko yung hinihiling mo, Lord, sana ibigay mo naman sa akin yung blessing. Lord, sana ibigay mo naman sa akin yung magandang buhay. Pero sa kabila ng lahat, puro rejection, mga negative yung naririnig mo sa mga family mo. Pero tatandaan mo, ikaw yung nakakita ng negosyo. Ikaw
Alam mo na may pupuntahan tayo. Alam mo may dulo. Naniniwala ako, lahat naman na dito sa Zoom nito, maraming magiging milyonaryo dito. Maraming magiging milyonaryo. Marami. Ilang taon? Nahirap, sacrifice, gutom, puyat. Pero tatandaan mo, laging may dulo, kapatid. May dulo. Ibibigay at ibibigay dahil yung para sa'yo. Basta, wag na wag kang bibitaw. Kasi bakit? Yung nakikita mo sa harapan mo dito at nai-inspire ka ng mga taong naging milyonaryo katulad namin. Nakikita mo at pumapalakpak ka dahil ang nakikita mo dito hindi kami. Ang nakikita mo dito yung sarili mo. Ngayon kung nakikita mo sarili mo, gaano ba kalalim yung pangarap mo? Kung gaano kalakas yung palakpak mo, ganun kalalim yung pangarap mo. Kaya pumalakpak ka. Kasi bakit? Naniniwala kami na ikaw yung susunod. Huwag kang basta pumalakpak lang. Tumayo ka kung nararamdaman mo. Sigaw mo, I am next! I am next! I am next! Yun lang po at mangyayari yan. Lord, yun lang. God bless. To God be the glory. Thank you, AJG. Maraming salamat. We love you. I love you.